Okay, what's up mga kaming and welcome back sa ating channel. Yan ay so for today's video, may share ako sa inyo na simpleng kaalaman pero magagamit nyo sa inyong mga modem na PLDT yung 5G plus. So ngayon, turo ko sa inyo kung paano to gamitin at gamitin siya ng router. So marami din naman tong gamit. So ang video na to para lang to dun sa mga may mga wifi na or naka-fiber sa kanilang mga bahay. So kung nababagalan kayo sa internet ng inyong router, so pwede itong pang alternate na gamitin siya as wifi router. So kung bago ka sa channel ko, ako nga pala si Jimmy Tech, yan, upload akong gatong video at pwede mo kapulutan ng aral at mga idea sa ating video. So pagpasensyahan nyo na yung audio, may electric pan dito sa aking gilid, medyo mainit, so medyo may trangkaso din tayo, so kaya iba yung ating boses at sana patuloy supportahan ng ating channel para sa mga future video na i-upload natin. So thank you sa suporta sa mga nagsusubscribe. So huwag natin patagalin at ituturo ko sa inyo kung paano siya gamitin as wifi router. So ito ay pwedeng 2-in-1 to mga kaming. So kung mayroon na kayong fiber connection sa inyong bahay, kailangan nyo ng router na maganda. At ito, pasok na pasok sa budget. So ito ay yung napanood nyo yung mga nakarang video natin ay Wi-Fi 6 siya mga kaming. So yung Wi-Fi 6 ay mabilis na yun na Wi-Fi device sa lukuyan na panahon natin ay maganda na yung Wi-Fi 6. So kung hindi naman Wi-Fi 6 yung inyong device, so pwede din siyang gamitin kahit hindi Wi-Fi 6. So yung aking cellphone ay hindi Wi-Fi 6. So tested ko siya, maganda yung bato ng signal compared sa router ko na ginagamit. Okay, maganda yung kanyang enhancement siguro maganda yung nito, yung CPU or yung processor na gamit sa Wi-Fi 6. So paano ba siya i-set up gamiting router sa bahay? So kung meron na kayong router sa bahay, so ito lang gagawin nyo mga kaming. Napakadali lang. So kung naka-default lang to or na-reset nyo na, isa-set nyo lang yung wifi niya. Madali lang naman siyang i-set. Kung nakaset na naman na yung wifi or gusto nyo i-set, nandito lang, kukonect na kayo sa kanyang wifi. So type nyo lang to, tapos username, yan. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano. So, papakita ko muna sa inyo yung connection na gagawin nyo para gumana siya as router. So, kung ito, applicable lang to sa mga wireless. Kung may isasaksak kayo na LAN cable o UTP cable, hindi siya pwede kasi isa lang yung port ng LAN cable niya. Yan. So, ganito lang. Yung LAN cable, saksak nyo lang dito. Tapos yung power adapter, yan, para mabuhay siya. Ganito lang madali. Yan. Siyempre, ipa-power natin siya. Plug natin dyan. So, ipa-plug natin tong kanyang adapter. Tapos, itong kabilang dulo ng RJ45 dun sa inyong mga router. So, ganito lang. I-plug ko siya, titignan natin yung magiging result. So, i-reset ko na din para dire-diretso na tayo para malaman niyo kung paano i-set up yung kanyang Wi-Fi as router. So, wala na kayong gagawin na configuration. Yung Wi-Fi name lang tsaka password. Si-set nyo na lang. Okay. Ikabit ko muna to dun sa ating router. So, ayun mga kaming, ito yung ating adapter tapos yung dulo ng isang LAN cable. So, isasaksak lang natin, i-plug lang natin siya dito sa ating outlet. So, itong kabilang dulo ng LAN cable, yan, sasaksak natin sa router natin.
kung anong gamit nyo router, yung kay Converge, PLDT o Globe, saksak nyo lang dun. Ayan. So, ito saksak na natin. Dito, hindi kasi makikita. Pero ito naman yung mga nakasaksak. Ayan. Tunog naman siya. Ayan. So, ito yung modem natin. Nasa baba. So, ililipat ko lang ulit yung ating camera. Okay mga kameng, i-reset natin siya. So, walang kayo ng inyong stick or SIM ejector pin na pwedeng isundot dun sa likod ng kanyang modem o router na to. Dito pa sa ilalim. So, yan. Dito sa may SIM card. Yan. Ito. Sundutin nyo lang yan para ma-reset. Pero kung nakaset na yung wifi nyo, wala na kayong gagawin. Saksak nyo na lang yan sa router. Gagana na yan. So, para makita nyo din kung paano i-reset, ganito. I-press nyo lang, hold nyo lang. Hold nyo ng 10 to 15 seconds. Tapos, release nyo lang. Mari-reset na yan. So, babalik siya sa default. Ayan. Ano ba yung default? Yung wifi name tsaka password nandito sa ilalim. Yan. Yan yung default. Tapos, kukonect tayo sa kanya. I-set up natin yung wifi. Tsaka yung password. Ayan. Okay. Punta muna tayo sa ating cellphone. At i-set up natin. Yan. Sampulan ko na lang kayo para makita nyo din kung paano gagawin sa wifi. Okay. Ayan, nagpula na siya. Hintayin lang natin siya mag-boot. Ito na yung nag-boot na. At i-set up na natin siya. So, punta lang kayo sa wifi nyo. Yan, wifi. Tapos connect kayo sa PLDT. Yan, yung nasa ilalim ng modem. PLDT home. Yan. So, hanapin nyo lang ito. PLDT home. Yan. So, yung password nyan, nandun din sa ilalim, makikita nyo. Ang password niya ay PLDT home din. PLDT home. Yung password, malilit lang. So, ayan, connected na tayo. Ayan. So, masa nyo, may internet na yan. So, papalitan lang natin siya ng wifi name. Punta kayo sa browser nyo. Kahit anong browser, pwede yan. Ayan, tapos, type nyo lang yung, new tab tayo. Ayan, type nyo lang yung 192.168.1.1. Ayan, tapos lalabas to. PLDT. Ayan, PLDT home. PLDT home. Yung nakalagay sa ilalim ng modem. So, parehas lang naman siya. PLDT home. Ayan. Yan, parehas lang. Tapos login. Yan. So, lalabas na to. Yan. Yes nyo lang yan. Kasi ito na yung wifi, wifi name, tsaka password, So, kung gusto nyo pagsamahin yung 2.4 GHz tsaka 5 GHz, i-enable nyo lang tong pula na to. Yan. Pero kung gusto nyo paghiwalayin, i-click nyo lang to. Tapos, yan, makikita nyo na. Wifi name. Magkaiba na may 5G siya. Pero sa case natin, pagsamahin na lang natin. Tapos, lagyan natin ang pangalan. Jimingtik. Yan, sample lang kung anong gusto nyo ilagay. Yan. 2.4 5G. Tapos yung password, PLDT home.
Ayan, lagay nyo na lang kung ano yung gusto nyo na password. At least 8 characters, tapos may number. Lagyan nyo ng number. Ayan, strong. So makikita nyo naman dyan. Tapos i-next nyo na lang. Tandaan nyo yung password na nilagay nyo. Ayan, tapos finish. So kung gusto nyo parehas yung wifi password dun sa nilagay nyo, check nyo lang to. Ayan, tapos finish. Ayan, save your setting. Hintayin lang natin na mag-boot yung ating wifi. Ayan. So, connect ulit tayo. Mamamatay yung ating wifi. Hanapin natin yung Gmintech. Ayun, yung nilagay nyo. Tapos yung password, nilagay nyo. Ayan. So, hintayin na natin siya magka-internet. So, ayan, connected na siya. So, mag-speed test tayo. Ayan. Tingnan natin kung gumagana yung ginawa natin. Ayan, ano. Ayan, ang internet ko pala, converge, ano. Ayan. Meron akong 300 Mbps. So, ayan, nakukuha naman niya. Mabilis yung ating internet at router. Okay. Ayan. Nakikita nyo naman, yung speed niya, halos nakukuha niya lahat kasi kalapit ko lang, tapos naka 5 GHz na yan. Automatic, ayan. Okay. Tapos, pakita natin yung router. Ito. Ayan siya. Kahit may ilaw siya, pero nakasaksak siya sa router. Ayan. Yung ating dulo. Ayan. Makikita. Ayan yung router ko na isa. So, ito yung main router na converge. Ano. Ganun lang yung setup mga kami. Okay. Sana nakuha kayo ng idea sa ating video. Ano. So, nagustuhan mo yung video natin, like, share, and subscribe, and hit mo yung notification bell para updated kapag may mga bago tayong upload videos. Thank you for watching, and God bless po sa inyo mga kameng, and bye-bye.